Hoy, opisyal. Gusto kong magulat. Nasa Grand Hotel Aurora ako, Executive Suite. May isang tao na gusto akong gahasain. Bilisan niyo akong iligtas. Anong ginagawa mo? Sino ang tinatawagan mo? Wala. Bigay mo. Huwag kang lalapit. Bigay mo. Bigay mo. Anong ginagawa mo? Baliw ka na. Opisyal, kasama. Iligtas mo ako. Siya yun. Siya nga. Hinailan niya ako papasok. Gusto niya akong pilitin. Kung hindi ako lumaban. Matagal na sana akong. Paulo Reyes, hindi ko inaasahan na ganito ka. Anong araw ngayon? Sisirahin mo ang pamilya Reyes. Sisirahin ang grupo. Salot, pinahiya mo ako. Marco Reyes, ikaw. Ikaw ang nagplano laban sa akin. Paulo Reyes, hindi ko inaasahan na ganito ka. Nakakadiri. Sofia, hindi iyan ang nakita mo. Si Marco Reyes. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Sa pagitan natin. Tapos na. Sofia, hindi ganyan. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo pa akong siraan. Nahuli ka sa akto. Sobrang nakakalungkot ka. Ginoong Paulo Reyes, ikaw ay pinaghihinalaang sa pilitang pang-aabuso. Mangyaring sumama sa amin para sa investigasyon. Hindi, wala akong ginawa. Hindi yan totoo. Ang pamilya Reyes akin na. Marco Reyes. Ang dating tagapagmana ng Reyes Group, si Paulo Reyes, dahil sa pinaghihinalaang sapilitang pang-aabuso, ay inaresto ngayon ayon sa batas. Inanunsyo ng grupo na ang kanyang kapatid na si Marco Reyes ay hahalili sa lahat ng posisyon. Nanay. Bumalik na ang anak mo. Ang kaharian na iniwan mo. Hindi ko naprotektahan. At napunta pa ako sa lugar na iyon. Pamilya Reyes, pinalayas nila ako na parang asong gala. Ang malawak na lungsod ng liwanag. Tanging ang lumang bahay na ito na iniwan mo ang naging kanlungan ko. Ang salamin ng panahon na ito, parang noong nabubuhay pa si nanay, ito ang pinakamamahal niyang bagay. Mukhang maraming taon na ito. Namali ba ako ng nakita? O dahil ba sa tagal kong nakakulong, nagkakaroon na ako ng guni-guni? Muto. Hahaha. Paulo, ikaw, ganito ka na. Wala kang wala. At takot ka pa sa multo? Tingnan ko nga. Ano ba talaga yan? Suwail na anak ako, hindi kita mailigtas. Kahit ang huli mong dangal at bahay ay hindi ko mapangalagaan. Sinabi ni Mang Tonyo na, kung bukas, hindi ko mabayaran ang utang na may mataas na interes, dadalhin nila ako sa bahay ng lihim para bayaran ang utang. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng malinis kaysa sirain ang dangal ng pamilya de la Cruz. Binibini, huwag.
Huwag kang gumawa ng katangahan. Sino? Sino ang nagsasalita? Espiritu? Halimaw! Espiritu ng salamin! Halimaw espiritu ng salamin. Ang salamin ng panahon. Ano ba talaga ito? Nanay, ikaw ba? Nanay, na nasa langit. Na nagturo sa akin ng landas na ito na walang sinumang makakaisip. Kung ang salamin na ito talagang makakonekta sa ibang dimensyon. Ito na ang pagkakataon ko, Paolo Reyes, na makabangon muli. Binibini, naririnig mo ba ako? Ikaw ba ay diwata ng salamin? O espiritu ng kamatayan? Ikaw ba ang kausap ko kanina? Ikaw ba ang pumigil sa akin? Oo, ako ang nagsasalita, pero ako. Hindi ako diwata at hindi rin espiritu. Ang pangalan ko ay Paolo Reyes. Nakatira ako sa isang napakalayong lugar sa taong 2026. Yang siya lingar Anong panahon at dinastiya ito? Ako ay mula sa panahon ni Emperador Alfonso. Clara de la Cruz. Dinastiyang Song, 1,000 taon na ang nakaraan. Hindi ako pababayaan ng langit. Talagang hindi ako pababayaan ng langit, Paolo Reyes. Binibining Clara, ano ang nangyari sa iyo? Ako. Nasprain ko lang ang paa ko. Walang problema. Teka lang. Talagang nakakapaglipat ng bagay. Ano ito? Ano ito? Ah, gamot ito. Gamot para sa mga pasa at pilay. Binibining Clara, tanggalin mo ang takip niyan. Oo, iyan na. Ispray mo lang sa masakit na bahagi. Binibining Clara, pakinggan mo ako. Ang salamin na ito ay nag-uugnay sa ating dalawang lugar. Nagdadala ng mga bagay sa pagitan natin. Tulungan natin ang isa't isa. Tulong. Ako ngayon ay walang-wala na. Wala nang bumibili sa akin araw-araw. Pinipilit ako ng mga pinagkakautangan. Bukod sa aking buhay na ito, wala na akong iba. Ano ang maibibigay ko sa engkanto bilang tulong? Dalawang barya na lang ang natitira sa bahay. Kung hindi kayo tututol, engkanto. Binibining Clara, ang dalawang bariyang ito ay maaaring maging napakamahalaga sa akin. Maghanap ako ng paraan para ma-convert ito sa pera sa mundo ko. Magkano ang utang mo? Sabihin mo sa akin. At ang kawalan ng katarungan sa iyong tatay, sabay nating solusyonan. Clara, ang pagkakataong makilala mo ako at ang salamin na ito ay nangangahulugang ayaw ng Diyos na mamatay ka at ayaw din niyang mamatay ako. Pareho tayong may pag-asa. Hintayin mo ang balita ko. Engkanto! Marco, akala mo ba sa pagpapaalis mo sa akin sa pamilya Reyes ay matatapos na ako? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako pababayaan ng langit. Su. Kuya Ben, bakit ka nandito? Eto si ate, di ba? Napansin ko na hindi ka masyadong kumakain itong mga nakaraang araw. Pinaalala ko na dalhan ka ng pagkain. Salamat, Kuya Ben. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Kuya Ben, anong nangyari sa braso mo? Lumang sakit na. Nitong mga nakaraang araw, hindi ba palaging umuulan? Kaya palagi sumasakit ang balikat ko. Sige, alis na. Kuya Ben, sandali lang. Hintayin mo ako. Kuya Ben, ito ang mahiwagang gamot na bigay sa akin ng immortal. Pampagaling ng rayuma mo, subukan mo na agad. Mahiwagang gamot. Paano ito gamitin? Tingnan mo, buksan mo ang takip. Tapos,
I-spray mo kung saan masakit. 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Umuwi ka at subukan. Si, subukan ko nga. Pagkatapos kong subukan, sasabihin ko sa'yo. Umuwi ka na. Si, Isabella. Aurora, bakit ka nandito? Pasok, umupo ka. May kailangan lang ako. Narinig ko ang painting na hindi nabenta sa subasta sa Taglagas ni Huang Shanggu, ang fragment ng tula ng Pinewind Pavilion. Sa wakas napunta sa iyo ng tahimik. Mabilis ang balita mo. Ano? Interesado ka rin ba, binibining Aurora? Susunod na buwan 70th birthday ni Lolo. Nag-iisip ako ng regalo. Pwede mo bang ibigay sa akin? Ikaw na ang magsabi ng presyo. Hindi ako makikipagtawad. Nakuha ko pa lang yung painting. May mga bitak ito. Kailangan ng maintenance at repair. Ipinadala ko na sa ibang tao. Tatagal bago ko makuha ulit. Pag-usapan na lang natin ang presyo sa susunod. Isabella, para kang anghel na nagligtas sa akin. Hintayin ko na lang. May kailangan pa akong makipagkita kay professor ngayong hapon tungkol sa thesis. Uuna na ako. Susunod, libre kita ng pagkain. Sige, dalubhasa. Bye. Ginoo, tingin-tingin lang po. Pwedeng hawakan kung gusto mo. Boss, patingin nga, boss. Ibebenta ko ito. Ginoo, maupo po kayo. Shanping Yuan Bao ng Northern Song. Tunay. Napakaganda ng kondisyon na panatili ng husto. Halos walang tanda ng paggamit sa merkado. Natural at malinis ang kalawang. Bihira to. Boss, eksperto ka pala. Bigyan mo naman ako ng patas na presyo. Itong ordinaryong bersyon. Ang presyo sa merkado ay pabago-bago. Ganito na lang. Bibigyan kita ng direktang presyo. 600 piso. Boss, itong bariyang may ganitong kondisyon. Kahit ordinaryong bersyon, dapat lampas 1,000 piso ang presyo sa merkado. Pupunta na lang ako sa Kalye Sentral para magtanong. Ginoo, sandali lang. Pag-usapan natin ang presyo. Siyempre, may tawad at kontratawad. Ganito na lang. 800 piso. Para na lang tayong magkaibigan. Ang ganda ng baryang ito. Hindi karaniwan. Kukunin ko na. Medyo may panganib. 1,000 piso. Amo, naiintindihan ko ang panganib na sinasabi mo. Pero ang mga bagay na ganito, baka marami pa akong iba. Sa hinaharap, kung mayroon kang hindi pangkaraniwang, lumang bagay, amo, ikaw ang unang pagpipilian. Kahit na ang lalaking ito ay mukhang mahirap, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at matalas, ang kanyang pananalita ay napakahusay. Hindi siya ordinaryong tao. Isang barya ng Northern Song na napakahusay ang pagkakaimbak, barya ng panahon ng Northern Song. Ang pinagmulan ay 2 lang, maaaring ito ay koleksyon ng pamilya, na may malalim na kasaysayan, o kaya naman. Napakaswerte, at nagkaroon ng pagkakataon na hindi karaniwan. Kahit alinman, ito ay karapat-dapat na pamumuhunan. Sige, 1,000, 1,000. Deal. Sa susunod, kung may magandang bagay ka, huwag mong kalimutan ako. Ano ang pangalan mo, Ginoo? Paolo. Amo, napakabilis mong magdesisyon. Isabella Santos. Tawagin mo akong Isabella. Ginang Isabela, may isa akong kahilingan. Maaari ba akong makipagpalitan ng ilang barya? Barya? Anong taon na ba ito, Ginoo? Ano ang gagawin mo sa mga baryang ito? Para sa period film ba yan? Kamakailan ay nahumaling ako sa mga bagay mula sa panahon ng Song. Gusto kong kumuha ng tunay na pilak, kasama ng ilang piraso na naipon ko. Maliit na bagay ng Song na ilalagay ko, para maging kumpleto, at sabay-sabay, kunin ang swerte ng lumang pilak. Sabi mo, hindi ba nagkataon? Kamakailan ay nakakuha ako ng isang supot ng barya. Balak ko sanang tunawin para gawing alahas. Ganito na lang, sa presyo ng pilak, dagdagan ko ng bayad sa paggawa. Bibigyan kita ng 1,000 bawat tael, ayos ba?
1,000 piso bawat tael, pwede ba? Pwede. Sige, palitan ng 2 tael. Sige po. Sandali, kukunin ko para sa iyo. Ginoo, sa susunod, kung may magandang bagay ka, kahit ginto, pilak, tanso, o bakal, porselana, kaligrapya, at BP, pakiusap, dalhin muna sa akin para matingnan ko. Tiyak. Sa susunod, madalas akong mang-abala kay Ginang Isabela. Alis na ako. Paolo. Ang ganda ng kondisyon ng baryang ito mula sa Song Dynasty. Kawili-wili. Engkanto, totoo kang nagpakita. Engkanto, totoo bang dumating ka? Binibini Clara, nakuha ko na ang pera. Ipapasa ko na ito sa iyo ngayon din. Engkanto ito. Sobra naman itong mahal. Binibini Clara, gamitin mo muna itong pera para bayaran ang utang. Ang natitirang pera gawin mo na lang pambayad sa pang-araw-araw na gastusin at puhunan sa gagawin mo. Diwata, napakalaki ng iyong biyaya. Clara, wala akong maibibigay na kapalit. Pahintulutan mo akong yumuko sa iyo. Wag. Tumayo ka na. Pareho lang tayong may kailangan. Tulong-tulong lang. Hindi mo kailangan gumawa ng ganyang paggalang. Kailangan mo lang tulungan akong maghanap ng isang bagay, mga porselana. Porcelana. Ito yung mga ginagamit ninyo araw-araw, mga plato, mga mangkok, bote, at iba pa. Gamitin mo ang natitirang pera para bumili sa palengke. Tulad ng ginawa mo kanina sa pera, ipasa mo lang sa akin. Porcelana? Engkanto ito ay mula sa aking ama noong unang panahon. Binili niya. Maliit na mangkok na seramika ng langit. Engkanto, tingnan mo kung magagamit ito. Oo, talagang magagamit. Ipasa mo na agad. Binibiniso ngayon, ganito na lang muna. Kunin mo na ang pera at bayaran ang utang, ayusin mo ang sarili mo. Bukas ng ganitong oras, mag-usap tayo muli. Nag-level up na. Kumita ng malaki. Boss Isabella. Ginoong Paolo, ito ay. Pakisuyo, tingnan ito. Mangkok na seramika ng langit. May maliit na sira, pero hindi naman malalim. Ang kulay ng glassed, ang texture, ang dating, ay nangunguna lahat. Ginoong Paolo, ilang sorpresa pa ba ang mayroon ka, na hindi ko alam? Kaya ayon kay Boss Isabella, magkano ang halaga? Ang mga ganitong maliit na piraso ng seramika ng Ru na may maliit na depekto, ang presyo sa merkado ay 150,000 piso hanggang 250,000 piso. Ganito. Isang presyo. Bibigyan kita ng 200,000 piso. Isang bagsak. Paano? Isang. Si deal. Natanggap na ang 200,000 piso, aalis na ako. Hindi ba ito ang aking kapatid na kakalabas lang sa bilangguan, ang aking mabuting kapatid? Oy, eto na ba ang aking kapatid na kakalabas lang sa kulungan? Marco Reyes. Hindi pa kita hinahanap, ikaw na mismo ang lumapit, di ba? Hindi ka pa pala na-rehabilitate. Dati ay tangkang panggagahasa. Ngayon naman ay pananakit ng kapwa. Marco Reyes, sinasabi ko sa'yo. Lahat ng kinuha mo sa akin, babalikan ko lahat.
Sofia Garcia. Ano bakit? Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Nabiktima sa pekang antigo si tatay. Isang salita mo lang sabihing totoo ito, ayos na ang problema, di ba? Pero tumanggi ka talagang tumulong. At na-stroke si tatay naging halaman, nasa ospital pa hanggang ngayon. Ito ba ang dapat gawin ng isang kasintahan? Sofia, noon ako'y. Wala kang dahilan. At lalong wala kang karapatan ngayon. Ganito na lang, bibigyan kita ng 1,000,000 piso at lisanin mo ang lungsod ng liwanag magpakailanman. O kaya, sa susunod na buwan, dumalo ka sa kasal namin ni Sofia. Ano sa tingin mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pansinin. Ang mga ginawa mo sa akin at lahat ng ninakaw mo sa akin, bababawiin ko isa-isa lahat. Wow, bawiin mo? Tingnan mo muna ang sarili mo. Ano ba itsura mo? Magkapatid pa rin tayo. Bigyan kita ng ilang payo. Harapin mo ang katotohanan. Ang pamilya Reyes ay wala nang kinalaman sa'yo. Ang mga bagay na akin. Huwag mong subukang galawin. Sige, magaling. Marco Reyes, Sofia Garcia. Ang utang na ito ngayon. Tatandaan ko. Magkita tayo sa susunod. Boss Isabela, pasensya na talaga. Nakakahiya. May ganyan kaming salot sa pamilya. Napahiya ka tuloy. Nagbibiro ka, Sir Marco. Ang negosyo, pagbati at pag-alis ng mga tao, kailangan talaga tumingin-tingin sa lahat. Pero ngayong araw, Sir Marco, ang pagbisita mo sa maliit kong tindahan, sigurado hindi lang para ipakita sa akin ang eksenang ito ng magkapatid na nag-aaway. Matalino ka, Boss Isabela. Sige. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Yung painting na hindi nabenta sa nakaraang subasta sa Taglagas kay Huang Xianggu, ang tula ng Pinewind Pavilion na incomplete, ay sa huli, ikaw ang pumigil at kinuha ng palihim. Napakasikreto ng balita. Paano nalaman ni Marco? Ang galing ng impormasyon mo, Sir Marco. Pero ang bagay na ito ay ipinangako ko na sa iba. Ang gusto ko, Marco, hindi kailanman pumalya. 2,000,000 piso. Sapat na ba iyon bilang magandang loob? Hindi naman kumpleto eh. Sir Marco, hindi pera ang problema. Ipinangako ko na sa iba. Pasensya na, hindi ko magagawa. Boss Isabella, ang ganda ng lokasyon ng tindahan mo. Ang renta, parang next month ay mag-expire na. Narinig ko, para sa painting na iyon, ginamit mo ang karamihan ng iyong working capital. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang may-ari ng bahay next month, biglang sasabihin na hindi ka na niya pauupahan? Ang mga mahahalagang bagay sa tindahan mo, kailangan mong ilipat sa mas mahal na tindahan o balak mong ibenta ng mura para may pang-ikot. Ginoong Marco, hindi ganyan ang paggawa ng negosyo. Pilit na pagbili at pagbenta. Kapag nalaman ng iba, baka makasira sa reputasyon ng Reyes Group. Ang reputasyon ko, Marco, ay nakuha sa pamamagitan ng kakayahan. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3 araw, 2,000,000 piso para sa isang painting mo. At saka, panatilihing tahimik ang tindahan mo. O kaya, ikaw at ang sira mong tindahan, sabay-sabay kayong lalabas sa antique circle ng lungsod ng liwanag. Ikaw ang pumili. Halika, mahal. Huwag mong hayaang ang malas na iyon masira ang magandang mood natin. Isang piraso ng pilak. Maaaring malutas ang pansamantalang pangangailangan ni Binibining Aurora. Ngunit hindi malutas ang panghabang buhay na problema. Bigyan ang tao ng isda, kaysa turuan ng tao kung paano mangisda. Kailangan siyang sa lungsod ng ginto magkaroon ng isang lugar na makatatayo, at isang kabuhayan na kumikita. Ay, sabon. Ito ay maaasahan. Ang mga sangkap ay medyo simple at madaling mahanap. Ang mahalaga, mataas din ang kita. Eksklusibong formula. Narinig ko. Santos Jewelry ay may lumabas na bahagi ng gawa ni Huang Xianggu. Tatay, ang bilis ng balita mo. Nasa kay Isabela Santos. Pero, ang babaeng iyon ay isang taong hindi madaling sumuko. Ngayon ay nakausap ko na siya.
Nakausap. Ang gusto ko ay siguradong walang pagkakamali. Sa susunod na buwan ay ang at kaarawan ni Lolo Jose. Ang matandang ito ay walang ibang gusto, maliban sa mga sulat kamay ni Huang Tingjian. Ang obrang ito ay ang panimula upang makapasok sa pamilya de la Cruz. Dapat makuha. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang kontrata ng tindahan ng babaeng iyon nasa ating mga kamay. Siya ay bumili ng sulat kamay na ito at naubos ang kanyang ipon. Pagkatapos ng 3 araw, siguradong dala-dala niya ang painting at nagmamakaawa na ibenta sa akin. 2 milyong piso ang pinakamataas. Gawin mo ng malinis. Ang pamilya Reyes ngayon ay hindi na tulad ng dati. Oo nga pala, tatay ngayon. Sa lugar ni Isabela Santos, nakita ko si Paulo Reyes. Kakalabas lang amoy kahirapan pumunta sa tindahan ng Antigo nagbenta ng basura. Ang suwail na anak na iyan, hindi alam yung konting iniwan ng nanay niya, kaawa-awang dignidad. Kung naubos na ba sa kulungan. Ha ha ha. Tatay, minsan talaga. Hinahangaan ko kayo. Noong una naging parte kayo ng pamilya Reyes sa pamamagitan ng pag-aasawa sa bahay ng babae, tiniis nyo yung babaeng iyon at ang anak niya napakaraming taon, kung hindi dahil sa inyo noong una na makatarungang itulak siya sa kamatayan. Sigurado, ang negosyo ng pamilya Reyes. Ay, wag nang banggitin ang nakaraan. Ang pamilya Reyes ay akin walang makakakuha. Kung magiging mabait ang salot na iyan, lumayo siya ng malayo sa akin. Kung hindi siya magiging mabait. Naiintindihan, huwag kayong mag-alala tatay, hindi ko hahayaang, sa lungsod ng liwanag, magkaroon ng isang matatag na pamumuhay. Tatay, hintayin nyo lang matanggap ang kaligrapiya ni Huang Xianggu. Ipapakita ko sa iyo sa kaarawan ng pamilya de la Cruz ng may karangalan. Cheers, tatay. Ha ha ha. Tapos, Ang pinakamahalaga sa paggawa ng sabon ay ang alkali. Walang sodium hydroxide noong panahon ng Song. Pwedeng gumamit ng abo ng kahoy bilang kapalit. Para sa langis, pwedeng mantika ng baboy, tupa, o rapeseed. Malamang hindi naman kulang ang mga ito sa lungsod ng ginto. Para sa pampalasa, pwedeng cornelian cherry, cinnamon, cloves, at mint. Ang natitira na lang ay ang lalagyan. Pwedeng gumamit ng kahoy na inukit para gawing kahon. E di ayos na. Ang pangunahing proseso ay malinaw na. Binibining Clara, ipapadala ko na ang pilak. Nakahanap na ako ng negosyo na magpapatatag sa iyo sa lungsod ng ginto. Gumawa tayo ng paraan para mabuhay sa lungsod ng ginto. Ako, si Clara de la Cruz, muling nagpapasalamat sa Engkanto sa pagligtas sa akin. Kahapon, salamat sa pilak na ibinigay ng Engkanto. Nabayaran ko na ang utang kay Mang Tonyo ng buo. Ang kasulatan ng utang ay sinunad ko na rin sa harapan. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa awa ng Engkanto. Nakikiusap ako, Diwata. Nagabayan at protektahan ako muli. Ituro mo sa akin ang daan. Ginang Clara. Mang Tonyo, bakit ka nandito? Nabayaran ko na ng buo ang iyong pilak. Ano pa ba ang gusto mo? Nabayaran na. Ginang Clara, baka mahina ang memorya mo. Kahapon, ang binayad mo ay ang puhunan. Ngayon, ako'y pumunta para sa interes. Interes sa interes. Hindi marami, hindi kulang. Hanggang ngayon, eksaktong 5 piraso ng pilak. Hindi pa tapos. Wala kang hiya. Saan galing ang daming interes? Pangingikil ka. Pangingikil, ang perang inutang ko. Paano kalkulahin ang interes? Ako ang masusunod. Hindi mo mabayaran? Pwede rin. Sumama ka sa akin sa bahay ng kasiyahan. Ngayon, kakanselahin ko ang utang mo. Bitawan mo ako. Sisigaw ako. Sisigaw. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kung ayaw mong mabuti, masama ang abutin mo. Ngayon, kukunin ko muna ang interes mo. Bitawan mo, hayop ka. Bitawan mo ako. Babae, ang tapang mong kumagat sa akin. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Kapag nasiyahan na ako, ibebenta kita sa magandang presyo. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitawan mo ako.
Engkanto, iligtas mo ako. Sinong walang hiya? Mangahas na saktan ang angkan ng De La Cruz. Sinong walang hiya? Mangahas na saktan ang angkan ng De La Cruz. Tapos, Hindi. Sino kang mangmang? Naglakas loob kang saktan ang angkan ng De La Cruz. Tulong. halimaw. Halimaw. May halimaw sa salamin. Ako ang tagapangalaga ng bahay na sinasamba ng pamilya De La Cruz. Pinoprotektahan ko ang babaeng ito. At pinangahasan mo siyang apihin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoo, patawad, Ginoo, hindi ko nakilala ang iyong kataasan. Hindi ko alam na si Ginang Clara ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Lalayas na ako. Sa unang pagkakataon, papatawarin kita. Kung muli kang maglakas loob na pumasok sa bahay ng pamilya De La Cruz, kukunin ko ang iyong kaluluwa. At ikukulong ko sa impyerno, upang hindi ka na muling makatawang tao. Hindi na uulit. Hindi na talaga. Mawawala na ako. Binibining Clara, ayos na. Mukhang hindi na siya maglalakas loob na bumalik. Ako si Clara de la Cruz. Nagpapasalamat ako sa iyo, Diwata, sa pagliligtas ng aking buhay. Dakila kang Diwata? Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan. Binibining Clara, tumayo ka na. Hindi talaga ako diwata. Ako pa rin si Paolo. Tingnan mo. Nasaktan ka ba? Wala. Tapos na. Diwata, ito. Binibinisu. Pera, para lang malutas ang iyong agarang pangangailangan. Hindi ito pang matagalang solusyon. Pero mayroon akong paraan para mabuhay ka sa lungsod ng ginto at maging komportable sa buhay. Ang paraang ito ay paggawa ng sabon. Sabon na mabango. Parang sabon na pulbos. Oo, ganyan din, pero mas maganda. Paglilinis ng katawan at mukha, nag-iiwan ng samyo. Ang epekto ay mas higit pa sa sabon na pulbos. Naisulat ko na ang paraan. Para sa mga sangkap sa lungsod ng ginto ay hindi mahirap hanapin. Mantika ng baboy at tupa, abo ng halaman, at iba't ibang bulaklak at likorese. Inihanda ko na ang mga materyales, ipadala ko na sa iyo ngayon. Wala. Pagkatapos gawin, maaari nating hatiin sa 3 antas. Ang pinakamataas na antas, gagamit ng pinakamababang pabango, mga bulaklak at iba pang sangkap. Ibebenta sa mga mayayamang binibini at mga mayayamang babae, maaaring mataas ang presyo. Tawagin nating sabon ng kagandahan. Ang panggitna, sa panggitna, gagamit tayo ng medyo mas mababang uri, malinis at mabango. Ibebenta sa mga mayayamang pamilya. Tawagin nating sabon ng sariwang amoy. Ang pinakamababa, gagamit tayo ng ordinaryong sangkap. Mas mura ang presyo. Ngunit marami ang ibebenta. Ibebenta sa ordinaryong pamilya. Tawagin nating sabon na panlinis. Diwata, napakahusay ng paraan mo. Humahanga ako. Ngunit ang panimulang pera. Ang ipinadala mo sa akin dati, maliit na mangkok na seramika, nasa akin, napalitan ng 100 piraso ng pilak. Ipapadala ko na sa iyo bilang pampuhunan para sa paggawa ng sabon. Ang natira, magpatuloy ka sa paghahanap ng mga seramika para sa akin. Isandaang piraso. Ang maliit na mangkok na ito ay napakamahal. Ginoong Paulo, noong nakaraan, pinautang mo ako. Ang natitirang pera, ginawa ko ayon sa iyong utos. Sa mga nakaraang araw, naghanap ako sa palengke, bumili ng ilang seramika. Hindi marami, upang maiwasan ang pansin. Dadalhin ko sa iyo ngayon. Ito ay mga karaniwang bagay. Ginoo, tingnan mo kung gusto mo. Binibining Su, napakaingat mo magtrabaho. Ito ang kailangan ko. Ipasa mo na dali. Wakas. Isabella. Tapos na ba? Kakakuha lang. Yung ipinagawa mo, binibining Aurora. Paano ko naman pababayaan? Sobrang galing! Kapag nakita ni Lolo ito, siguradong matutuwa siya. Isabella, mahal na mahal kita. Tigilan mo na ang pagiging cheesy. Itatago ko na ang painting para sa iyo.
Ngayon, ang painting na ito, iyon na. Mamaya, dalhin mo ito, huwag kang magpagalagala sa daan, ha? Umuwi ka na agad. Narinig mo ba? Sige, alam ko na. Uuwi na ako ngayon at itatabi ko ito. Clara, Tapos, hindi. Ang damit at hairstyle talagang magkaiba. Epekto ba ito ng salamin? O naghahalusinate ako? O, sa mundong ito, may dalawang tao bang magkamukhang ganito? Ginoong Paulo, okay ka lang ba? May nakita akong kakilala. Wala. Baka nagkamali lang ako. Ginoong Paulo, ano itong sako? Boss Isabela, mamumultahin na naman po kayo. Mangkok na seramika na may disenyo. Mangkok na seramika na may ukit. At itong seramika ng Dragon Spring. Maliit na bangga. At mangkok na seramika na may disenyong buhok ng kuneho. Ginoong Paulo, ikaw, nagpabahala ka ba sa seramika ng panahon? Tapos, Ginoong Paulo, ang mga ito, bagaman hindi kasing husay ng seramika ng Ru, pero lahat ay nasa loob ng seramika ng panahon pamantayang piraso. Kumpleto ang kondisyon. Malinaw ang mga bakas ng maayos na pagpapasa. Ikaw ay pupunta na nakawan ng aling museo bodega ba? O ninakawan ang aling nakatagong kolektor? wala. Tingnan ang glassy na ito. Ang ukit na ito. Ang bitak na ito. Tipikal na seramika ng ding ng hilagang songa. At ito pa. Ang disenyong buhok ng kuneho na ito, ang kinang ng glassy na ito. Noong panahon, si Emperador Alfonso ay nagpaligsahan sa tiyaang mahal niya ay ganitong uri. Ginoong Paulo, sa totoo lang. Ang isang ito ay swerte mo. Ang dalawa ay kabutihan ng iyong mga ninuno ikaw. Itong marami mong dala. Ito ay imposible Ginoong Paulo. Sa likod mo, anong uri ng koneksyon ang mayroon ka? Ito ay lampas na sa aming kaalaman sa mundo ng antiques. Koneksyon. Ang koneksyon at iba pa ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, lahat ng ito ay totoo at patuloy na dadami. Tingnan na lang si Boss Isabela kung kaya niyang bilhin. Bibili, bakit hindi? Ginoong Paulo, ang mga bagay mo, kahit hindi pangunahing piraso, pero mahalaga dahil tunay, pino, at kumpleto. Bibigyan kita ng isang package price. 1,500,000 piso. Isang beses na bayad. Paano? CD. Ginoong Paolo. Dahil mayroon kang ganitong pambihirang pagkakataon, hindi ko alam kung makakakuha ka ng ilan mga bagay na mas mahirap makuha kaysa dito. Halimbawa, para sa ilang tao mga bagay na mas mahalaga kaysa buhay. Boss Isabela, ang ibig mong sabihin ay, Milenyong ginseng. Tunay na hari ng ginseng. wakas, milenyong ginseng panahon ng Song, ang agwat mula noon hanggang ngayon, ay hindi ba halos 1,000 taon? Kung si Clara ay mula sa panahong iyon ay magpapadala ng kahit ilang dekada o daang taon na ligaw na ginseng sa pamamagitan ng salamin ng panahon, kung gayon, pagdating ngayong taong 2026, ang mga taong pinagdaanan ng ginseng na ito, ay hindi ba tunay na 1,000 taon? Ginang Isabela, maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Ito ay ang pamilya Ramirez. Ang Ginang Ramirez ay nakoma ng halos 20 taon. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa bagay na ito. Si Ginoong Ramirez ay nababaliw na. Ang halaga ng gantimpala ay hindi na maisip kataasan. Ngunit mas mahalaga, si Ginoong Ramirez ay personal na nangako na kung may magdadala ng tunay, siya ay magiging walang hanggang utang na loob ng pamilya Ramirez. Pamilya Ramirez. Ginoong Paulo, sasabihin ko sa iyo ng ganito. Ang pamilya Ramirez ay hindi lang basta mayaman, mayroon siyang koneksyong makapangyarihan. Kung talagang makukuha mo ang ginseng na iyon, ang makukuha mo ay hindi lang utang na loob ng pamilya Ramirez at pagkakaibigan, para kang nakakuha ng kapangyarihan. Isang lisensyang makapaglakad sa lungsod ng liwanag at higit pa, isang anting-anting. Naiintindihan ko.
Ito ay makapangyarihang koneksyon. Mukhang ang sangkap na gamot na ito ay dapat kong makuha. Ginang Isabela, naalala ko ang utang na loob na ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang kailangan. Si Ginoong Paulo ay isang natutulog na dragon. Ako ay maaga lamang nagpapainit ng malamig na kalan. Sana ang aking mga mata ay hindi nagkamali sa tao. Itong tambak na ito, babayaran ko agad para sa iyo. Dapat mong hanapin ang ginseng ng mabilis. Hindi ka hihintayin ni Marco Reyes. Sige, mauna na ako. Paulo, talaga bang makikita mo? Ang pamilya Ramirez. Marco Reyes. Ngayon, ang langit ng lungsod ng liwanag ay talagang magbabago na. Itutuloy. Clara, nandyan ka ba? Nandito ako. Tapos na ba ang mga gamit? Ginoong Paulo, ayon sa inyong utos, tapos na ang unang batch. Pinatuyo na ng 2 araw. Hindi ko lang alam kung sa lungsod ng ginto, bebenta ba ito? Talagang kinakabahan ako. Clara, magtiwala ka sa akin. Kapag nailabas na ito, tiyak na magiging sikat ito. Oo nga, pakihanap ako ng isang magandang ligaw na ginseng na may edad. Ligaw na ginseng? Noong nabubuhay pa si tatay, may mga kakilala siyang mangangalakal ng gamot. May isang Mang Carlos na matagal nang nagbebenta ng ginseng sa labas ng hangganan. Siya ang pinaka-maaasahan. Kung kailangan ninyo, Ginoo, mamaya ay tatanungin ko siya. Pero ang ginseng na may edad, baka mahal iyon. Huwag mong alalahanin ang presyo. Itanong mo lang, kahit magkano, bilhin mo. Mahalaga ito sa akin. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng tinda, pupuntahan ko si Mang Carlos. Mabuti. Clara, huwag kang matakot. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Naghihintay ako ng balita mo. Laban. Laban! Ginoong Paulo, ano po ang ibig sabihin yan? Ibig bang sabihin, dapat kong lagyan ng langis ang ilaw? Sa amin pong lugar. Ibig sabihin, hikayatin ang isang tao na magsikap. Iyon ay pag-udyok na sumulong ng buong lakas, magpakatapang. Ganito, subukan nating gawin. Tulad ko, isipin mong dapat magtagumpay at sabihin ang laban. Subukan mo. Laban? Mas malakas pa. Halika, laban. Laban! Ginoo. Ako, itong sabon na panlinis epektibo sa mantika at mancha. Kung payag kang subukan ko, kung ito man ay malinis o hindi, bibigyan kita ng isang sabon ng sariwang amoy, bilang pasasalamat. Ganoon ba ito, Kabisa? Kung gayon, subukan mo na. Natutunaw ito sa tubig. Kumakapit sa mantika, isang banlaw lang, malinis na. Ang galing. Malinis na talaga. Tingnan ko nga. Walang naiwang bakas. Sadyang parang bago. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Oo nga. Binibini. Magkano itong sabon na panlinis mo? 5 barya isa. Ginoo, ito ay ginamit mo na. Ibigay ko na lang sa iyo. At itong sabon ng sariwang amoy ibinibigay ko rin ayon sa usapan. Tapos, ito ang sabon na mabango. Anong amoy ito? Ang bango. Tita, amuyin ninyo. Ay, mabango. Amoy dogwood na mainit. At may kaunting tamis. Pagkahugas ng kamay, ang bango. Hindi lang panghugas ng kamay iyan. Pagkatapos maligo, mas matagal ang bango sa balat. At nililinis nito ang balat. Hindi ito papatalo sa sabon na pulbos. At abot kaya ang presyo. At ito naman ang sabon ng kagandahan. Mas pino ang mga sangkap. Nagdagdag ng mahalagang langis ng mabangong bulaklak. Inukit na hugis bulaklak. Eksklusibo para sa mga marangal na babae sa kanilang pag-aayos. Pagkatapos maligo, mabango ang katawan. Buong araw hindi nawawala. Bigyan mo ako ng 2 riyan. Sabon na panlinis. Mabilis madumihan ang damit ng anak ko sa bahay. Sige. Magkano? 10 barya. Gusto ko ng isang sabon ng sariwang amoy. Yung may amoy kahel. Ito. Totoo bang buong araw ang bango nito? Bigyan mo ako ng isa. Ibibigay ko sa binibini ko para subukan. Gusto ko rin ng isa. Ingat.
Ako rin. Gusto ko rin ng isa. Ako rin. Huwag magmadali. Huwag magsiksikan. Pumila ng maayos. Binibining Aurora, ang galing ng gamot na binigay mo sa akin. Ilang araw ko palang ginagamit. Wala na akong sakit. Maraming salamat sa'yo. Kuya Ben, huwag kayong magpasalamat. Ako na ang bahala sa pila. Halika, lahat pumila ng maayos. Ito para sa'yo. Ilang gusto mo? Gusto ko ng 2. Sige, halika. 2 ibibigay sa'yo. Ako na ba? Eto isa. Bigyan mo ako ng 2. 2. Hawak. Ilang natitira? Kunin namin lahat. Meron. Halika. Eto. Ingat. Wala na. Aalis na ako. Kabuuan ay 1,325 barya, katumbas ng 13 piraso ng pilak at 25 barya. At ang puhunan ay hindi man lang umabot ng 3 piraso ng pilak. Ang netong kita ay lampas sa 10 piraso ng pilak. Ginoong Paulo, talagang kayo ay marunong magnegosyo. Ang kinita sa isang araw ay mas malaki pa kaysa sa ilang buwan dati. Tatay, mukhang natagpuan ko na ang aking kabuhayan. Teka. Binibini. Ako si Mang David, may-ari ng tindahan ng kagandahan sa Kalye Kanluran. Nagkataon lang na dumaan at nakita ko kayo na interesado sa sabong ito. Ang produkto ba ninyo ay lihim ng pamilya o? Gawa ng isang nakatatandang kamag-anak na nakatira sa inyo. Mang David, ano po ang gusto ninyo? Bago ang gawa ninyo at maganda ang produkto. Pero ang pagtitinda sa kanto, sa init at hangin ay hindi pang matagalan at hindi kayo kikita ng malaki. Mang David, magsalita po kayo ng direkta. Ang tindahan ng kagandahan ay may 3 sangay sa lungsod ng Ginto na eksklusibo sa gamit pang kagandahan ng mga babae. Gusto ko sanang malaman kung pumapayag kayo na ang sabon na ito, lalo na ang sabon ng kagandahan, ay ibenta sa aking tindahan. Tiyak na mas malaki ang benta kaysa rito. Mang David, kailangan ko munang kausapin ang nakatatanda sa bahay. Bibigyan ko kayo ng sagot pagkatapos ng 3 araw, pwede ba? Sige, hihintayin ko ang magandang balita. Ito ang aking imbitasyon. Pakiusap, tanggapin ninyo. Ginoong Paulo, hindi ko binigo ang inyong inaasahan. Ang unang hakbang ay natapos natin. Ang ginseng na gusto ninyo, tiyak na hahanapin ko para sa inyo. Pribadong tirahan. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Pumunta ako para. Ngayon ang mga nagde-deliver ay bastos na. Hindi man lang tumatawag at naglalakas loob na kumatok. Pumunta ako para makita si Ginoong Ramirez, pakisabi po. Ikaw lang, may dala kang lumang kahon at gusto mong gamutin ang nanay ko? Alam mo ba kung ilan ang pumunta rito at manloloko? Dala-dala ang ugat ng labanos at sanga at nagpapanggap na milenyong ginseng. Ang galing-galing magsalita pero puro peke. Naglakas loob kang manloko sa pamilya Ramirez? Alam mo ba ang kahihinatnan? Kung totoo o peke ang dala mo, makikita agad ng eksperto. Dahil pumunta ako, may tiwala ako. Binibining Andrea, hindi man lang tumingin, at gusto mong magdesisyon para kay Ginoong Ramirez. Kung sa hinaharap ay maantala ang paggamot ni Ginang Ramirez. Ikaw? Sinusumpa mo ang nanay ko? Mang Ben, halika at itong manloloko palayasin mo. Tapos, Mang Ben, halika at itaboy ang manloloko na ito palayasin mo siya. Sandali. Binibining Andrea inutos ni Ginoong Ramirez kung tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa sakit ni Ginang Ramirez ay hindi dapat pabayaan. Ginoong ito, ano ito? ang apelido ko ay Reyes Paulo Reyes. Ang laman ng kahon, maaaring gamiting sangkap na gamot para kay Ginang Ramirez. Sige, kung gayon. Kahit si Mang Ben ay niloloko mo? Tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Kung hindi ka makapaglabas ng totoong bagay mamaya, lalabas kang nakahiga. Ginoo, tuloy po kayo. Tapos na. Ginoong Paulo,
Sabi ni Mang Ben, dinala mo raw ang kailangan ng asawa ko. Nabalitaan ko na si Ginang Ramirez ay nangangailangan ng hari ng ginseng bilang sangkap na gamot. Nagkataon na nakuha ko ang isang ito at espesyal kong dinala rito. Tatay, tingnan mong mabuti kung ito ba ay tunay na milenyong ginseng. Baka naman hinukay lang yan sa bundok at isang malaking labanos na peke. Ginoong Paulo, pwede bang buksan natin ito? Sige. Ito. Tunay na wild na milenyong hari ng ginseng. Ginang, may pag-asa na ang Ginang. Tatay, tingnan mong mabuti. Baka isa na naman itong mamahalin ngunit peking product. Sabi ko sa'yo mag-aral ka noon. Ayaw mo makinig. Ang alam mo lang bumili ng damit. Ang ganitong mahiwagang bagay ay likha ng kalikasan, hindi kayang gayahin ng tao. Ginoong Paulo, ang bagay na ito para sa akin at sa pamilya Ramirez ay isang malaking biyaya. Tanggapin mo ang aking pagyukod. Ginoong Ramirez, masyado naman kayong nagpapakumbaba. Kung nakatulong ito sa sakit ng Ginang Ramirez, iyon ang tunay na halaga ng bagay na ito at higit sa lahat, aking karangalan. Tapos, Ginoong Paulo, pasensya na, bastos ang anak ko. Dati siyang naging bastos. Ako na ang humihingi ng tawad kay Ginoong Paulo para sa kanya. si Binibining Ramirez ay nag-aalala lang sa kanyang ina. Naiintindihan ko, maliit na hindi pagkakaunawaan lamang. Huwag na itong alalahanin. Ginoong Paulo, ito ay isang tseke, 10 milyong piso. Hindi ito bayad. Ito ang aming pamilya Ramirez sa sandaling ito. Ang pinakamaliit na paggalang na maipapakita namin. Kapag nagising na ang aking asawa, tiyak na may malaking pasasalamat. Ginoong Ramirez, tinatanggap ko ang tseke. Dahil malulutas nito ang aking kasalukuyang problema. Ngunit ang pagdating ko ngayon, sa totoo lang, ay may iba pang bagay. Gusto kong hilingin kay Ginoong Ramirez o humingi ng isang pangako. Ginoong Paulo, magsalita po kayo. Hanggat hindi labag sa moralidad at batas, ako ay gagawin ang lahat ng aking makakaya. Ako, si Paolo Reyes, dati ay ang dating tagapagmana ng Reyes Group. 2 taon na ang nakalipas, ako ay pinaratangan. Nakaranas ako ng kahihiyan, pagtataksil ng pamilya, at nawala ang aking reputasyon. Ngayon, nagpakita ako una, upang iligtas si Ginang Ramirez sa panganib. Ikalawa, upang maghanap ng daan para sa akin, si Paolo Reyes, o isang katarungan. Tapos, So si Ginoong Paulo ay anak ng pamilya Reyes. Naiintindihan ko na ang mga ginawa ng magamang iyon, sina Ginoong Reyes at Marco Reyes. Medyo narinig ko na. Ano ang gusto mong gawin? hindi ko kayang abalahin si Ginoong Ramirez, na personal na harapin sila. Hinihiling ko lang kay Ginoong Ramirez na sa kritikal na panahon, makapagsalita ng patas para sa akin. O kaya, magbigay ng pagkakataon para sa patas na kompetisyon, wala nang iba. Ang binatang ito ay hindi humingi ng pabor. Sa halip, nagtakda siya ng malinaw at marangal na hangganan. Ang gusto niya ay hindi isang protektor, kundi ang pagkakataon upang magkaroon ng isang patas na labanan. Ang ganitong pag-iisip at pagmamalaki ay bihira. Ginoong Paulo, ito ay isang business card sa lungsod ng liwanag at maging sa buong probinsya. Kapag nakita ang card na ito, para akong naroon mismo, sa oras na kailangan mo, tawagan mo ang numerong ito. At saka, Andrea, mula ngayon, si Ginoong Paulo ay ang tagapagligtas ng pamilya Ramirez. At kaibigan ko, ang mga bagay ng kaibigan ay aking mga bagay. Simula ngayon, kapag nasa labas ka, kung may kailangan si Ginoong Paulo, tutulungan mo siya ng buong puso. Naiintindihan mo ba? Tatay, Ginoong Paulo, dati ay bulag ako. Ngayon ay gagawin ko ang lahat. Ginoong Paulo, ang pangakong ito ay ginawa ko. Ang iyong nais ay tiyak na matutupad. Kapag gumaling na ang aking asawa, ang pamilya Ramirez ay tiyak na magpapasalamat ng malaki. Paolo, hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyong asawa. Paalam na. Si Andrea, nakita mo ba? Ito ang tinatawag na tunay na leader. Hindi niya binitawan ang kanyang ambisyon kahit mahirap ang sitwasyon at hindi niya nakalimutan ang kanyang anyo kapag nasa taas. Mukhang ang mag-amang lobo ng pamilya Reyes ay nakaharap na sa isang tunay na dragon. Marco Reyes. Ginoong Reyes.
Tapos na ang inyong magandang panahon. Ako, si Paolo, ay bumalik na. Wakas. Kahoy. Ginoo, hindi mo alam. Sa mga nakaraang araw, ang sabon ng kagandahan ay naging sikat sa mga binibining marangal, halos wala ng stock. Magaling. Pero kung masyadong maganda ang negosyo, ang mga nasa lungsod ng ginto mga dating tindahan ng pampaganda ay tiyak na hindi mananahimik. Gino, ang sinabi mo, Clara. May kutob na rin ako. Noong isang araw sa palengke, may narinig na ako na sinasabing, marumi ang gamit natin. Ito ang pinakakaraniwang paraan ng kompetisyon, sirain ang kalidad ng produkto, magkalat ng chismis, at baka pumunta pa rito at manggulo. Kailangan mong maghanda ng maaga. Clara, naiintindihan ko. Sa patnubay ni Ginoong Paulo, Clara. May tiwala na ako. Clara, ikaw ay higit pa sa inaakala ko, mas matalino at matapang. Tandaan mo, ano man ang mangyari hindi ka nag-iisa. Gabi na, magpahinga ka na rin. Kailangan mong magpahinga para lumakas ang loob. Ginoong Paulo, magpahinga ka na rin? Clara, mag-iingat ako. Itutuloy. Terror na. Ay, walang hiya. Tindahang walang konsensya. Ano ba ang ibinebenta mo? Lason yan. Halika, tingnan ninyo. Siya yan. Yung sabon na binibente niya. Ang asawa ko. 2 beses lang ginamit. Tingnan mo ang kamay. Ang mukha. Puno ng Katie pula na butlig. Masakit at makati. Sinabi ng manggagamot dahil sa nakal-alasong bagay. Lahat, hatulan ninyo, mga tao. Totoong nagkabutlig, mukhang nakakatakot. Sabi ko na nga ba, itong biglang lumitaw, tiyak na hindi mapagkakatiwalaan, sumire sa asawa ko. Mabuti ba ito? Binibini, magsalita tayo ng maayos. Sabi mo, binili mo sa akin ang sabon na ito? May resibo ba? Kailan mo binili? Paano mo ginamit? Resibo. Kahapon, dito ko binili. Ginamit ko, naging ganito. Ano pang katunayan ang gusto mo? Nagkakaila ka ba? Binibini. Kung totoong may problema ang sabon na ibinebenta ko, hindi ako tatanggi. Pwede bang ang sabon na binili mo at ang bagong sabon ko ngayong araw ihambing natin? Eto. Tingnan ninyo mga kaibigan. Ang aking sabon, kahit anong uri, gawa sa purong mantika ng baboy, liye, at pabango. Pantay ang kulay at walang amoy. At mula noong 3 araw, para maiwasan ang peke, bawat piraso ay may tatak ng lawa. Ang sa iyo naman, madilim at hindi pantay ang kulay, may masamang amoy, at wala ang tatak ng lawa. Hindi ito gawa ko. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ito ay sa inyo, tatak. Sa tingin ko, ikaw ang nagdagdag nito. Gusto mong umiwas. Oo nga. Walang ebidensya. Kung may pag-aalinlangan pa kayo, handa akong patunayan dito ngayon. Tapos, Sarili kong produkto, pwedeng gamitin sa sarili. Kung ito ay may lason, ako ang unang maaapektuhan. maaari akong magpatotoo. Ang mantsa ng langis sa aking manggas ay nahugasan gamit ang sabon na panlinis na ito. Walang anumang hindi maganda. Ito ay gawa ni Ginang Clara. Talagang tunay at dekalidad yan. Ang aking binibini ay matagal nang gumagamit ng sabon ng kagandahan. Makinis ang balat, mabango at kaaya-aya. Walang naging problema. Sa tingin ko, may naiinggit lang. Sadyang nag-frame up. Paninirang puri lang pala. Tiyak na gawa yan ng tindahan ng kagandahan. Magaling, Ginang Clara. Sinusuportahan ka namin. Magaling. Ako si Clara de la Cruz, gumawa ng sabon na ito para lamang kumita ng ikabubuhay. Sana ay makatulong ito sa inyong kalinisan. Walang pagkukulang sa sangkap at gawa. Sa pamilihan, ang pagbebenta ay nakadepende sa kakayahan. Kung sa talino manalo, tinatanggap ko iyon. Ngunit kung gagamit muli ng mga lihim na pakana, para sirain ang aking reputasyon, kahit ako ay isang babae lamang, dadalhin ko ito sa hukuman. Hihingi ako ng katarungan. Oo, humingi ng katarungan. Katarungan. Magaling, Ginang Clara. Magaling. Hindi natataranta sa panganib at mahusay humarap. Hindi ito pangkaraniwang ulila na may ganyang kakayahan at kaalaman. Ang babaeng ito ay karapat-dapat na makipagkaibigan. Hindi siya pangkaraniwan. Hindi pa tapos ang kwento. Tito Ben, bakit ba? Huwag mo nang itanong tungkol dito. Sigurado na hindi na kita mauupahan. Huwag ka nang magtanong. Maghanap ka na ng bagong tindahan.
Tito Ben, ang tagal na nating magkasama. Palagi naman akong nagbabayad ng renta sa tamang oras. Isabela, makinig ka sa payo ni Tito. Lumipat ka na. Huwag mong pilitin. May mga tao, hindi tulad nating maliliit na negosyante, ang pwedeng sagutin. Sige, ibaba ko na. Boss Isabella. Ano na, Boss Isabella? Nakapag-isip ka na ba? 2 milyong piso pirmahan ngayon. Transfer ngayon. Nakapag-isip na. Kuya Marco, si Boss Isabela ay matalino. Tiyak na mauunawaan niya. Itong tindahan, mukhang malapit ng lumipat. Ang galing naman ng balita mo, Ginoong Paolo. Oo, hindi na ako mag-renew. Itong 2 milyon mo. Akala mo ba wala na akong ibang paraan? Naku, ganoon ba? Negosyo lang. Kung gusto mo at gusto ko. Binigyan kita ng 3 araw bilang respeto sa iyo. Mukhang ngayon, hindi mo na kailangan ng respeto. Ngayon, 2 milyon. Bukas, pipirma ka pa rin. Pero bukas, ang presyo ay depende sa mood ko. Hindi niya pipirmahan ito. Tapos, Hindi niya ibebenta ang sulat. sino ba yan? Di ba ito yung kapatid kong kakalabas lang sa kulungan? Ano? Pumunta ka rito para magpabayani at magligtas ng dalaga? Hindi si Paolo. Bakit parang multo kang sumusunod? Ikaw, ganito ka na? May oras ka pa para makialam? May-ari Isabela, kung gusto mong patuloy na magbukas ang tindahan, matutulungan kita. Ito ay 10 milyon. Sapat na para mabili mo ang tindahang ito. Kung ang may-ari ng bahay ay talagang ayaw magpaupa, itanong mo sa kanya kung ibebenta pa ba ang tindahan. Itala ang tindahan sa iyong pangalan. Ibilang mo na iyon sa aking investment. Itong pera. 10 million. Kapatid, itong pera mo, galing ba sa pagnanakaw o pandaraya? Ang pera ko ay malinis at walang bahid. Tungkol sa pinagmulan, hindi mo kailangang malaman at wala kang karapatang magtanong. Marco, ngayon, dalhin mo ang babae mo at lumabas kayo rito. Simula ngayon, ang negosyo ni May-ari Isabela ay hindi mo na kailangang pakialaman. Ilang araw lang, ang taong kakalabas lang sa bilangguan na walang pera at walang kwenta, paano naging posible? Maliban kung mayroon siyang lihim na paraan, mukhang kailangan ko siyang imbestigahan. Galing Paulo, nagkaroon ka ng kakayahan. Mukhang hindi na sayang ang 2 taon mong pagkabilanggo. Natuto kang manloko at mandaya para magkaroon ng puhunan. 10 milyon, maganda iyon. Napakaganda. Pero kuya, may karanasan na ako. Sasabihin ko sa'yo, may mga bagay na hindi kayang gawin ng pera. Naku, kuya, huwag mo na alalahanin. May-ari Isabela, tawagan mo ang may-ari ng bahay. Itanong mo kung ibebenta pa ba ang tindahang ito. Tapos, Kahoy, Ano yan, Isabela? Hindi ba sinabi ko nang hindi na magre-renew? Tito Ben, hindi na ako magre-renew ng lease. Pero, gusto kong bilhin ang tindahang ito. Ikaw na mag-set ng presyo. Bilhin ang tindahan? Isabela, huwag kang magbiro. Hindi ko pwedeng ibenta ang tindahang ito. Tito Ben, seryoso talaga akong bumili. Negosyable ang presyo. Hindi ito tungkol sa pera. Sumagot si Ginoong Marco. Kung sino ang magbebenta o magpapaupa sa iyo ng tindahan o magpapaupa sa iyo, ay kalaban niya. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa maliit na negosyong ito. Maawa ka naman. Maghanap ka na lang ng ibang lugar. Ang tindahang ito, kahit dalhin mo ang isang bundok ng ginto, hindi ko pa rin ito ibebenta. ay, kapatid, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Di ba? Minsan, may mga pinto at mga patakaran na hindi kayang solusyonan ng pera. Sa lungsod ng liwanag, ang reputasyon ay mas matigas kaysa pera. Amo Isabella, 2 milyong piso. Huling pagkakataon na yan. Ay naku, akala ko kung sino ang nag-epal dito. Ang ingay, kahit sa labas, naririnig ko na. Ikaw pala, Marco Reyes? Teka, Muna. Binibining Andrea, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Sino ito? bakit mo siya pinapansin? Ano ka ba? Walang preno ang dila mo. Hindi mo kilala si Binibining Andrea? Binibining Andrea, pasensya na. Huwag mo siyang patulan. Wala siyang alam. Pamilya Ramirez. Aling, Pamilya Ramirez.
Sino pa ba? Yung pamilyang umaabot sa langit. Binibining Andrea, anong kailangan mo? Wala kang pakialam. Ako, kung saan ko gusto, pupunta ako. Ano bang pakialam mo? Dadaan lang ako. Hindi ko kasi gusto na sa liwanag ng araw, binabantaan at sinasaktan si Ate Isabela. Marco, inuutusan kita ngayon, dalhin ang babaeng maingay na ito at lumayas kayo sa tindahang ito. Simula ngayon, bawal na kayong manggulo kay Ate Isabela at sa tindahang ito. Naintindihan mo ba? Teka lang, Narinig mo ba? malinaw. Pasensya na, aalis na ako. Lalabas na ako. Talagang simula ngayon, hindi na manggugulo kay Boss Isabela. Hindi ka pa umaalis, walang hiya ka. Paalam. Paulo, dumating ako sa tamang oras, di ba? Tatay, Nasaan ang dokumento? kay Isabela, may nangyaring aksidente. Hindi nakuha ang dokumento. Walang kwenta. Tapos na. Hindi mo man lang makuha ang isang sulat kamay? Ibinigay ko sa iyo ang pamamahala ng Reyes. Ito ba ang iyong ginagawa? Hindi naman sa hindi ako nagsumikap, tatay. Biglang sumulpot ang pamilya Ramirez para suportahan ang babaeng iyon. Sa harap ng pamilya Ramirez, hindi ako makapagpanggap na malakas. Pamilya Ramirez? Andrea Ramirez? Paano niya nakilala si Isabela Santos? At paano siya biglang sumulpot? Nagtataka rin ako. Pinaghihinalaan ko na hindi si Isabela Santos, kundi si Paulo Reyes. Siya ngayon ay nakapaglabas ng 10 milyong pisong tseke. Saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera? Tatay, pinaghihinalaan ko na nakakuha siya ng koneksyon sa pamilya Ramirez. Si Andrea Ramirez, ang kanyang kinakausap. Imbestigahan? Simula nang makalabas si Paulo sa bilangguan, bawat kanyang galaw, bawat taong nakakasalamuha niya at bawat piso ng pera niya, imbestigahan mo ng malinaw. At saka, Marco, ikaw ay aking anak. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang negosyo ng Reyes Group. Ngunit dapat mong maunawaan na hindi nagkukulang ng anak ang pamilya Reyes. Sa labas, maraming gusto tumawag sa akin ng tatay at gawin ang aking mga utos. Kung hindi mo ito magagawa ng maayos, hindi ako magdadalawang isip na palitan ang isang mas may kakayahan. Hindi. Naiintindihan ko, tatay. Gagawin ko ito. Tiyak kong huhukayin ko ang lahat ng tungkol kay Paulo. Sa pagkakataong ito, makukuha ko ito. Hindi kita bibiguin. Tandaan mo, gusto ko lang ang resulta. Wala akong pakialam sa proseso. Magpadala ka ng tao na 24 na oras na babantay kay Paulo at pati na rin ang babaeng iyon, si Isabela Santos. Ipagpapatuloy. Kahit sabihin mong galing ka sa hinaharap isang mortal lang. Pero sa puso ni Clara, ikaw ang nagbigay liwanag sa aking madilim na buhay, tulad ng araw. Ikaw ay ang nagpapaliwanag sa akin at nagpoprotekta, aking tagapangalaga ng bahay. Ang utang na loob na ito. Hindi ko ito makakalimutan. Ginoo, tingnan mo. Ito ay ayon sa iyong reseta, ilang uri ng pulbos na sinubukan ko, at nektar ng bulaklak. Ako ay mabuti, dapat mong tiyaking maganda ang lalagyan at airtight. Okay lang kahit mahal. Ang target naming customer ay bumibili para sa natatanging elegante. Sige, hanggang dito muna ngayon. Boss nak, may multo. Yung salamin sa loob niya ay kumikislap. May babaeng sinauna sa loob na kausap siya. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Hindi, boss. Totoo.
Susunod pa. Sigurado ka? Babae noong sinaunang panahon. Salamin. Nakikipag-usap pa? Tama. Talaga? Sige, napakagaling. Ikaw, ipagpatuloy mo ang pagbabantay. Huwag kang mag-ingay o magbunyag. Magpapadala ako ng tao doon. Ganyan pala. Isang sirang salamin. Palibhasay, may koneksyon sa sinaunang panahon? Ito ang tunay na alas ni Paulo. Hindi ito salamin. Ito ay isang walang katapusang bundok ng ginto na hindi nauubos. Isang buhay na bodega ng antigo. Isang butas sa oras at espasyo na nagpapahintulot sa iyo na gawin ang kahit ano. Galing Paulo. Binigyan mo pala ang iyong kuya ng napakalaking regalo. Sa pagkakaroon ng sirang salamin na ito, sino pa ang kailangan pakisamahan ang pamilya Ramirez? Pamilya de la Cruz? Ako na mismo, ang langit. Sige, kailangan kong makuha ito. Tara. Susunod, wakas. Kumusta? Kumusta? Binibini. Sino ka? Bakit nasa iyo ang salamin na ito? Nasaan si Ginoong Paulo? Paulo. Gising, Paolo. Gising. Paulo, gising. Tapos na. Gising, Paulo. Gising. Paulo, gising. Gising. Bilisan mong gumising. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Salamin. Si Marco. Saan ka pupunta? Binibini, huwag kang matakot. Ako ang kapatid ni Paulo. May importanteng lakad siya. Ipinagkatiwala niya sa akin ang salamin. Narinig ko na. Ikaw at siya. May negosyo kayo. Ako na ang kausapin mo. Ginoo, huwag kang magsalita ng walang batayan. Si Ginoong Paulo ay hindi ibibigay ang salamin na ito. Sino ka ba talaga? Anong ginawa mo kay Ginoong Paulo? Saan mo nakuha ang salamin na ito? Binibini, dapat marunong kang makisama. Ang kayang ibigay sa iyo ni Paulo. 10 beses kong ibibigay. Ginto at kayamanan, karangyaan at yaman. Walang hiya. Gumamit ka ng masamang paraan para makuha ang salamin na ito. Ako, si Clara, kahit mamatay, hindi makikipagtulungan sa mga tulad mo na walang kwenta. Kung may mangyaring masama kay Ginoong Paulo, anumang aksidente, magiging masamang espiritu ako at hihingi ng buhay mo. Binibini, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Marco, Susunod. Kahoy. Ginoong Paulo, kung may mangyari sa'yo anumang masama, magiging masamang espiritu ako at hihingi ng buhay mo. Binibini, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Marco. Isoli mo ang salamin. Paulo. Isoli sa'yo. Mahal, gising ka pa ba? Ang salamin ay akin na ngayon, gagawin ko ang gusto ko. Pamilya Ramirez at Pamilya de la Cruz, lumuhod kayo. Marco, ninanakawan mo kami. Kriminal at nananakit. Nasa labas ang pamilya Ramirez.
Darating na ang mga pulis. Marco, hindi sa'yo ang salamin. Hindi mo rin ito kayang hawakan. Isoli mo sa akin at pakakawalan kita. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Ay, nakakatakot. Ano, sasabihin ko sa'yo. Ano ang batas? Ano ang pamilya Ramirez? Meron akong salamin. Ako ang masusunod. Bini-bini, narinig mo rin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Napakawalang hiya mo. Huwag kang mangarap ng ganyan. Ako si Clara de la Cruz, nanunumpa. Hindi ako makikisama sa iyong may masamang puso, taong pumatay sa pamilya, kahit kaunting koneksyon. Ikaw, hindi karapat-dapat. Ang galing, hindi karapat-dapat. Dahil hindi ko makukuha. Kayo rin ay hindi makakakuha. Paulo, ang iyong pinagmumulan ng yaman, kasama ng sirang salamin na ito, sama-samang mabasag. Tigil, huwag. Clara. Kumonekta. Kumonekta na. Naririnig mo ba ako? Ginoong Paulo. Ginoong Paulo, magsalita ka naman. Ginoong Paulo. Ginoong Paulo, sagutin niyo po ako. Pakiusap. Paulo. Paulo. Paolo, hindi tama yan. Narito ka, hindi kumakain, hindi umiinom, hindi natutulog. Maaari mo bang ayusin ang salamin ng panahon? O mapaparusahan si Marco? Alam ko. Kailangan ko ng oras. Inumin mo muna ang sabaw ng manok. Sa totoo lang, pumunta ako rito para humingi ng tulong. Para humingi ng tulong sa iyo. Ano iyon? Sa mga susunod na araw, 80 kaarawan ng lolo ng matalik kong kaibigan. Alam mo naman, isang babae lang ako pupunta. Hindi rin maginhawa. Gusto kitang samahan. Samahan mo ako. Tama na. Paulo. Si Marco at ang kanyang ama ay laging sumusuyo sa kanila. Siguradong dadalo sila. At ito ay isang pagkakataon para makita ka sa mga nakatataas na bilog. Isang pagkakataong makilala, Paulo. Ang kailangan mo ay lumabas mula rito. Naiintindihan mo ba? Tama si Isabela. Ang paglubog sa sakit ng pagkawala ng salamin ng panahon. Walang saysay. Kailangan mong magpatuloy sa paghihiganti. Ang buhay ay dapat magpatuloy. Sige, sasamahan kita. Pero kailangan ko munang mag-ayos. Sige, ako. Susunduin kita sa mga susunod na araw. Hoy, sino ito? Muan. Hoy, sino po? Ginoong Paulo. Kung gusto ninyong malaman ang tungkol kay Ginang Elena Reyes, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng inyong nanay at si Ginoong Reyes at ang nakaraan ng inyong nanay, pumunta po kayo mamayang 6 aliba ng mag-isa sa Chingshinti House, Bamboo Pavilion. Kung hindi kayo darating, hindi na namin kayo hihintayin. Ito ba ay bitag o pagkakataon? Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni nanay. Totoo man o hindi, kailangan kong pumunta. Mang Ben, may kailangan po kayo sa akin? Ginoong Paulo, pasensya na po sa biglaang pag-imbita. Paumanhin po.
Sa telepono, sinabi raw tungkol sa aking nanay. Maupo, halika maupo at mag-usap tayo. Tapos, Kahoy. halika. Salamat. Elena. Siya ay anak ng isang matandang kaibigan ko. Mula pagkabata, pinanood ko siyang lumaki. Siya ay mabait at may mabuting puso. Katulad ng kanyang ina. Nang lumaki siya, nag-asawa. Ako ay masaya para sa kanya. Ngunit kalaunan, nagkasakit siya ng malubha. Alam mo ba ang isang bagay? Hindi siya isang taong mahina ang katawan. Muwanday, medyo nilalamig lang ako. Magamot lang, gagaling din. Simula noong si Ginoong Reyes, ang iyong tatay, ay personal na nagluto ng gamot para sa kanya at nag-ayos ng kanyang pagkain. Ang kanyang katawan ay lalong lumalala. Ilang beses ko rin siyang binisita. Palihim niyang sinabi sa akin, palaging pagod at mabilis ang tibok ng puso. Sabi ng doktor, dahil sa panghihina, pagkatapos manganak at labis na pag-aalala. Pinaghihinalaan mo ba? Ako, lihim akong nag-hire ng isang matandang Chinong doktor para kunin ang kanyang pulso. Sabi ng matandang doktor, parang matagal na siyang umiinom ng kaunting mainit na mineral at metal na sira ang kanyang mga internal organs. Pinayuhan ko siyang mag-ingat sa kanyang pagkain at gamot. Naniwala ba siya? Siya kasi ay masyadong mabait. Siguro ayaw niyang maniwala na ang taong katabi niya sa kama ay may masamang intensyon. Pagkatapos noon, lalong lumala ang kanyang sakit. Minsan malinaw, minsan walang malay. Noong huli ko siyang binisita, hindi na siya makapagsalita. Di nagtagal, Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? may dalawang dahilan. Noong mga panahong iyon, bata ka pa at nabilanggo ka dahil sa kasalanan ni Marco. Natakot ako para sa iyo baka may mangyari pang masama sa iyo. Ang pangalawa, wala akong matibay na ebidensya. Si Ginoong Reyes ay napakaingat. Ang mga taong humawak noon, malamang ay naalis na lahat o nagtago na. Wala akong ebidensya. Hindi ko siya mapaparusahan. At saka, natatakot akong maunahan. Ngayon? Ngayon, pwede na ba? Oo, pwede na ngayon. Lumabas ka na ngayon. At gumawa ka ng isang bagay na nakilala sa lungsod ng Liwanag ang buong pamilya Ramirez, ang lahat. Iniligtas mo si Ginang. Iba na ngayon ang panahon. Ang ibig mong sabihin, Ang pamilya Ramirez ay may utang sa iyo ng isang buhay. At higit pa, may utang sila ng isang malaking utang na loob. Hindi mo na kailangang hanapin ang mga ebidensyang nawala na. Dapat mong ipaalam sa lahat na si Ginoong Reyes ay nilaso ng kanyang asawa para sa pera at pinaratangan ang sariling anak ng kasalanang hindi niya ginawa. Ang pamilya Ramirez ay maniniwala sa iyo at susuporta sa iyo. mabuti. Mang Ben, salamat sa pagsasabi sa akin ng mga ito. Walang anuman. Sinasabi ko lang sa iyo ang ilang nakaraan. Ang paghihiganti para sa aking ina. Ang sarili kong kasawian. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hindi ko akalain na ganito ka. Anong araw ngayon? Sisirahin mo ang pamilya Reyes? Sisirain ang grupo? Walang hiya. Pinahiya mo ako. Paulo, hindi ko inakala na ganito ka. Siguro nga oras na para sa lubusang paglilinaw. Ipagpapatuloy. Tingnan mo ang disenyong ito, ang kulay. Ah, oo. Maganda rin ang hugis. Clara, hindi. Imposible. Nabasag na ang salamin. Pero,
Mukha nga siya. Ginang Isabela. Paolo, bakit ka nandito? Paano nangyari ito? Clara, ikaw ba? Pero, paano ka? Ikaw. Ikaw yung nasa larawan. Tapos, Ikaw. Ikaw yung nasa larawan. Anong nangyari sa inyo? Paolo. Ito yung sinabi ko sa'yo. Na matalik kong kaibigan. Aurora. Aurora. Siya si Paolo. Kayo. Magkakilala. Binibining Aurora. Sabi mo kanina, yung nasa larawan ay, Ginoong Paolo, pasensya na. Nasobrahan ako. Talagang kamukha mo. Yung nasa templo ng aming angkan. Yung nasa larawan. Ang larawang iyon ay ipinagawa ng aming ninuno para gunitain ang isang malaking benefactor. At pinarangalan bilang tagapangalaga ng bahay ng pamilya de la Cruz. Mula bata pa ako, iyon na ang nakikita ko. Talagang hindi ko makalimutan. Kaya, kanina, nang bigla kitang makita, naisip ko na baka yung larawan, ay naging engkanto. siya nga talaga. Ang larawang iniwan niya, at ipinag-utos na sambahin ng mga susunod na henerasyon. Kaya ang binibining Aurora na ito, ay kanyang apo. Kaya pala magkamukha. Tagapangalaga ng bahay. Larawan. At kamukhang-kamukha pa. Binibining Aurora. Maaari mo pa bang sabihin sa akin ang kwento ng iyong ninuno? At yung larawan? Oo naman, Ginoong Paulo. Maupo ka muna. Ang aking ninuno na si Clara de la Cruz ay nabuhay noong panahon ni Emperador Alfonso, isang napaka-legendary na babaeng negosyante. Noong bata pa siya, mahirap ang kanyang buhay. Ngunit kakaunti ang detalye sa aming talaan ng angkan. Ang sabi lang, bumagsak ang kanilang pamilya, mag-isa at walang umaalalay. Pero kalaunan, hindi alam kung dahil sa anong pagkakataon. Siya lang mag-isa. Sa lungsod ng Ginto. Ay nakapagtatag ng malaking negosyo. Ano ang ginawa niya? Ang pinakatanyag niya. Ang pagtatatag. Ng negosyo ng lawa. Gamit ang isang lihim na recipe, gumawa siya ng sabon ng kagandahan, pabango, at pulbos pang kagandahan. Noon, napakasikat sa lungsod ng Ginto. Sa talaan ng angkan, sinabi na siya may magandang mata sa mga bagay-bagay, mahusay sa pamamahala, at mapagkawang gawa. Tinawag siyang ermitanyo ng lawa. Noong kanyang pagtanda, nag-donate siya, ng marami sa kanyang kayamanan, para magtayo ng libreng paaralan, botika, AT, at napakataas ng kanyang reputasyon noong panahon. Wakas. Clara, nagtagumpay nga siya. Naging alamat siya. At iyong larawan ng tagapangalaga ng bahay, siya mismo ang gumuhit niyon. May nakasulat din sa tabi. Sabi niya, para gunitain ang isang taong may malaking utang na loob siya, si Ginoong Paulo. Dahil sa kanyang tulong, nakabangon siya mula sa kagipitan at nagtatag ng sariling negosyo. At ang pagguhit ng larawang ito ay para sa mga susunod na henerasyon ng angkan ng De La Cruz upang hindi nila makalimutan ang taong ito. Ang nasa larawan ay nagngangalang Paulo at ikaw ay si Paulo Reyes at magkamukha kayo. Talaga bang nagkataon lamang ito? Marahil, hindi naman basta nagkataon. Ang mundo ay napakahiwaga, may mga bagay na mahirap ipaliwanag sa lohika. Interesado ako sa kasaysayan ng dinastiyang Song, lalo na sa aspeto ng ekonomiya at kalakalan. Talagang interesado ako. Ang mga nagawa ni Ginang Clara de la Cruz ay narinig ko na rin. Hindi ko lang inaasahan na may taong kamukhang kamukha niya. At lalo kong hindi inaasahan na si Binibining Aurora ay kanyang ina po. Binibining Aurora, salamat sa pagsasabi nito sa akin. Ang pakiramdam na ito ay tila mahiwaga. Parang natapos ko ang isang alalahanin. Mahiwaga rin para sa akin. Lagi sinasabi ni Lolo na ang biyaya ng ninuno ay nagbibigay ng proteksyon sa mga inapo. Marahil, ito ay isang natatanging ugnayan. Ugnayan? Talagang ugnayan. Paolo, mukhang kailangan mong dumalo sa kaarawan. Ito ay pagkakaibigan ng angkan. Binibining Aurora, ang kaarawan ng iyong lolo ay aking didaluhan ng may paggalang. Ginoong Paulo, huwag kayong mag-alala. Kaibigan kayo ni Isabela, kaya kayo rin ay aking panauhin. Kapag dumalo ang tagapangalaga ng bahay, baka matuwa si Lolo. Wakas. Gino, yung dating apprentice sa botika, nasa katabing lungsod ngayon. Handa siyang tumestigo. Naalala niya noong si Ginoong Reyes paulit-ulit na binago ang talaan ng reseta.
At pinalitan ng ilan. Sa mahahalagang sangkap. Mapagkakatiwalaan ba? Baka bumaliktad sa huli. Si Ginoong Ramirez ang personal na nakipag-ugnay. Pinagsabihan ng utang na loob at banta. At saka, ang pamilya ng apprentice na ito ay naapi dati ni Ginoong Reyes na nawalan ng tirahan. Sa puso niya, may galit. Ganoon pala. Ginoo, pag-isipan ninyong mabuti. Kung manalo, malilinis ang pangalan. Kung magkaproblema, walang problema. At hindi dapat magkaroon. Mang Ben, salamat sa inyo at kay Ginoong Ramirez. Ang utang na loob na ito ay tatandaan ko. Walang anuman. Si Ginoong Ramirez ay pinasabi sa akin. Sa araw na iyon, kasama mo ang pamilya Ramirez. Nanay, malapit na. Malapit na ang oras. Manood kayo mula sa langit. Ipapabayad ko sa kanila ang lahat. Si Marco Reyes at Ginoong Reyes. Ang kaarawan ay ang wakas nila. Tingnan mo. Hindi ba yon ang bagong labas ng kulungan mula sa pamilya Reyes? Ang Ginoo ba? Tulad niya, may mukha pa siyang dumalo sa kaarawan ni Lolo Jose. Higit pa sa may mukha. Hindi mo ba nakita ang kasama niya, si Boss Isabela ng tindahan ng Antigo ng Santos? Hindi makaakyat sa mataas na sanga, kaya naman umaasa na lang sa babae. Ang late ninyo sa balita, narinig ko kasi, itong si Ginoo. May malaking swerte kamakailan, hindi alam kung saan. Nakakuha ng koneksyon sa pamilya Ramirez, yung asawa ng pamilya Ramirez, na matagal nang nakahiga sa kama na si Ginang, ay ang gamot niya, na nagligtas sa kanya. Si Ginoong Ramirez mismo, ay tumawag sa kanya bilang tagapagligtas. Totoo ba yan? Siya, Siguradong sigurado. kung ganoon, ang langit ng lungsod ng liwanag ay maaaring magbago. Si Ginoong Reyes at ang anak niya ay maaaring mapahamak. Huwag mo silang pansinin. Sumunod ka sa akin. Pumunta muna tayo kay Lolo Jose para bumati. At pagkatapos, hanapin si Aurora. Akala ko kung sino. Hindi ba ito ang aking natatakot, lumabas at nasa bahay lang na kapatid na umiiyak ng todo? Nagbihis ng isang anyong disente. Sayang. Sa totoo lang, wala ka pa rin kwenta. Now, Kuya Marco, huwag mo naman sabihin yan. Baka naman nakahanap na ng sandalan. Pero umaasa sa babae para kumain? Talagang hindi magtatagumpay sa mataas na antas. Marco Reyes. Sofia Garcia. Habang ayaw ko pa gumalaw, umalis ka. natatakot ako. Bubugbugin ng kapatid ang kuya, halika. Manood kayo. Paulo Reyes, gusto mo bang bumalik para magtagal ng 2 taon? Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Wala kang kakayahan, puro ka nalang manakit ng tao. Kuya Marco, lumayo tayo sa mga taong ganito. Ginoong Marco Reyes, binibining Sofia Garcia. Dito ang tahanan ng pamilya de la Cruz, ang selebrasyon ng kaarawan ng lolo. Hindi ito lugar para magpakita ng katarantaduhan o magkalat ng chismis. Si Ginoong Paulo Reyes ay panauhin ko. Kung kayo ay mang-aapi at maninira ng puri ito, ay kawalan ng galang sa pamilya de la Cruz. Binibining Aurora. Nagbibiro lang naman kami. Biro? Sa tingin ko, paninira yan. Sariling kapatid. Ikaw, Ginoong Marco Reyes, pinagkanulo mo ang sarili mong kapatid at inagaw ang kanyang mana. Hindi na ito lihim sa lungsod ng liwanag. Ngayon, nagpapanggap kayong magkakapatid. Hindi ba masyadong peke? Hindi mo alam, si Paulo Reyes ay nakulong. Isa siyang rapist. Ipinagtatanggol mo ang ganoong tao. Hindi ka ba natatakot masira ang reputasyon ng pamilya de la Cruz? Binibining Garcia, pinagkanulo mo ang iyong nobyo at sumama sa paninira ng iba. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa reputasyon? Sa tingin ko, ang dapat mag-alala sa reputasyon ay ikaw. Seguridad. Ang 2 bisita, parang hindi alam ang tamang asal sa selebrasyon at hindi rin matatag ang emosyon. Pakihatid sila sa ibang silid para lumamig. Kung hindi pa rin sila tatahimik, pakipauwiin na sila ng maaga. Sandali lang. Tapos na. Binibining Aurora. Lahat, isang malas sa aming pamilya, hindi marunong ang mga bata, ginulo ang handaan ni Ginoong Jose. Ako, sa inyong lahat, humihingi ako ng paumanhin, pasensya na. Ginoong Paulo, mangyaring disiplinahin ang inyong pamilya.
Sa handaan, dapat magkaisa. Binibining Aurora, tama po kayo. Paulo, ano bang problema mo? Pagpasok mo, gumawa ka agad ng gulo? Kulang pa ba ang hiya na dala mo sa pamilya Reyes? Gusto mo bang malaman ng lahat na ang pamilya Reyes, ang buong lungsod ng liwanag, ay maging katatawanan? Saka ka lang masaya? Tatay, kakapasok ko lang. Gusto ko lang siyang batiin ng maayos. Pinaalis niya ako at gusto pa akong sapakin. Sa tingin ko, may sama lang siya ng loob. Sinadya niya sa handaan ni Ginoong Jose na ipahiya ako para sirain ang pangalan ng pamilya Reyes. Tito Reyes, hindi mo alam. Kanina si Paulo. Nakakatakot ang tingin niya. Parang kakainin ka. Tiyak na galit pa rin siya dahil isinumbong ko siya noon. Pero ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw, suwail na anak, hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa kuya mo at kay Sofia at umalis ka agad dito? Ang karangalan ng pamilya Reyes, hindi na dapat ikaw ang magpababa pa. Magpapatuloy. Pasensya na. Umalis ka. Ginoong Reyes, wala kang karapatang pagsabihan ako. Noong una, sumipsip ka sa kayamanan ng pamilya Reyes. Nag-asawa ka sa bahay ng aking nanay, pero nagkaroon ka ng kabit sa labas. Nagkaroon ng anak sa labas. Malusog ang katawan ng aking nanay, pero nilason mo siya ng palihim. Namatay dahil sa lason. At pinagawa mo si Marco na itong masamang tao na lasonan din ako at ipinabilanggo ako. Mula nang balak mong kunin lahat ng pag-aari ng aking nanay, ikaw, Ginoong Reyes, hindi na ikaw ang aking tunay na ama, kundi ang pumatay sa aking ina at umagaw ng negosyo, kaaway. Nilason ng asawa. Nakakatakot ito. Mukhang totoo ang sinabi ni Paulo. At saka, noong mamatay ang kanyang nanay, medyo biglaan nga. Walang ebidensya. Si Ginoong Reyes sa lungsod ng liwanag ay isang kilalang tao, hindi naman siguro. Baka naman, may sama ng loob si Paulo at nag-iimbento. Malaking balita, talagang malaking balita. Ang gulo sa pamilya Reyes ay napakalalim. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw, suwail na anak, baliw ka na. Para makaiwas sa parusa, naglakas loob kang sirain ang pangalan ng iyong tunay na ama. Talagang wala kang galang. Walang puso. Walang utang na loob. Ang tatay ko ay napakabuti sa iyo noon. Ibinigay sa iyo ang kumpanya. Ikaw mismo ang hindi nag-ingat. Lumabag ka sa batas. Ngayon sinisiraan mo pa ang tatay ko. Pinatay ang nanay mo? Maglabas ka ng ebidensya. Walang ebidensya. Paninirang puri yan. Paninira. Si Tito Reyes ay napakabuti sa iyo. Nakita nating lahat iyon. Ikaw mismo ay walang kwenta. Ebidensya. Noong araw, masyadong malinis ang ginawa ninyo. Ang aking nanay ay matagal ng patay. Ang ilang ebidensya ay talagang mahirap hanapin. Ngunit walang makakaligtas sa hustisya. Mga panauhin, narinig ninyo lahat, ang batang ito ay baliw. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Gumamit pa siya ng ganitong napakawalang galang na kasinungalingan para siraan ako, ang kanyang tunay na ama. Napakasama ng kanyang intensyon. Ako, Ginoong Reyes, ay namumuhay ng matuwid. Tuwid ang pagkatao. Mula ngayon, ako at ang batang ito ay hihiwalay na ang relasyon bilang ama at anak. Hindi ko na siya kikilalanin kailanman. Seguridad. Halika, itong gugulo sa handaan. Baliw na maninirang puri. Palabasin. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Lahat ng katotohanan ay maihahayag ngayon. Sino itong magandang babae? Ang laki ng entourage. Ang binibini ni Ginoong Ramirez. Andrea. Talagang may dumating mula sa pamilya Ramirez. Sinabi ko na nga ba? Nakipag-ugnay si Paulo sa pamilya Ramirez. Ang minamahal na anak na babae ni Ginoong Ramirez ay personal na dumating. May pag-asa na. Hindi, may malaking pagbabago. Si Ginoong Reyes ay tapos na ngayong gabi. Mukhang ang sinabi ni Paulo ay halos tiyak na totoo. Malaking pagbabago sa pamilya Reyes. Hindi pa tapos. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Ginoong Reyes, Marco Reyes. Hindi ba ninyo sinabing walang ebidensya? Kamakailan? Para gumanti sa kabutihan ni Ginoong Paulo, nagsagawa ako ng pagsisiyasat sa ilang bagay. Sa pagsisiyasat na iyon, talagang marami akong natuklasan, mga kawili-wiling bagay. Ginoong Reyes, ang iyong unang asawa, ang ina ni Ginoong Paulo, Ginang Elena, ang katotohanan ng kanyang pagkamatay dahil sa sakit. At 2 taon na ang nakalipas, si Ginoong Marco Reyes at si Binibining Sofia Garcia ay magkasamang nagnanais at nagparatang kay Ginoong Paulo ang buong katotohanan ng kaso na nagdulot sa kanya ng pagkabilanggo. Narito ang lahat ng mga testimonya ng saksi. Eto,
Hindi ito tama. Maliwanag na may nagplano nito na siraan kami. Peke. Lahat ay si Paulo na sinuhulan siya para pekein ang mga dokumentong ito. Tiyak na ganyan. Wala akong kinalaman diyan. Si Marco Reyes ang pumilit sa akin na pumunta. Ginagarantiya ko ang aking salita bilang pamilya Ramirez na ang mga dokumentong ito ay ganap na totoo at mapagkakatiwalaan. Walang peke. Naipasa ko na ang mga kaugnay na ebidensya sa mga kinauukulan. Binibining Ramirez, salamat. Hindi pa tapos. Ipinapangako ko sa integridad ng pamilya Ramirez. Ang mga dokumentong ito ay tunay at mapagkakatiwalaan. Walang peke. Naipasa ko na ang mga kaugnay na ebidensya sa mga kaukulang autoridad. Salamat, Binibining Ramirez. Ginoong Reyes, Marco Reyes, Ginoong Paulo, ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapakita na kayo ay pinaghihinalaang ng maraming seryosong krimen at paglabag sa batas. Pakisamahan kami para sa investigasyon. Suwail na anak. Isang kasawian sa pamilya. Akala mo panalo ka na. Hindi ka panalo. Ang Reyes Group ay wala ng laman dahil sa akin. Kung kunin mo, walang laman iyon. Wala kang nakuha. Paano nangyari ito? Wakas. Salamat sa abala ngayon. Anong abala? Kung hindi dahil sa'yo. Ang taong si Marco, matagal nang nilamon ang maliit kong tindahan hanggang sa buto. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Ang masama ay may kaparusahan. Masaya ang lahat. Unang beses ko itong nakita. Ganito kadiretsyang pagganti ng mabuti't masama. Medyo nakakatakot. Pero mas natutuwa ako para sa'yo. Paulo, hindi mo na kailangang pasanin ang walang dahilang sakit at kasalanan. Natakot ka, di ba? Pasensya na sa handaan ni Lolo Jose. Naging ganito. Kahit na nasaktan ang reputasyon ni Lolo, alam niya sa loob niya ang totoo. Salamat sa inyo. Wakas. Clara. Nakilala ko ang iyong ina po. Kamukha mo siya. Sinabi ko na. Nasabay nating palalawakin ang daan. Pero hindi ko natupad ang pangako. Ito ay Clara de la Cruz. Clara, naririnig mo ba ako? Ako si Paulo Reyes. Sagutin mo ako. Ang pagkasira ng salamin noong araw na iyon. At ang mukha ng masamang tao. Ano ba ang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Clara. Clara. Naririnig mo ba ako? Ginoong Paulo. Ikaw nga talaga. Wala kang problema? Hindi ba ako nananaginip? Wala akong problema, mabuti naman ako. Pasensya na at pinag-alala kita. Ang enerhiya ng salamin. Parang kaunti na lang ang natitira. Natatakot ako na hindi ko tatagalan. Walang problema, Clara. Huwag kang matakot. Ginoong Paulo, makita ka kahit isang beses. Marinig ang boses mo. Clara, wala na akong pagsisisi sa pagkamatay. Clara, kakaunti na ang oras, makinig ka sa akin. Nakilala ko ang iyong mga inapo. Magaling ang ginawa mo. Isa kang maalamat na negosyante. Mayaman sa inyong lugar. Nakikinabang ang mga tao. Nagawa mo. Higit sa inaakala ko, that mas kahanga-hanga ang ginawa mo. Hindi. Kung hindi dahil kay Ginoong Paulo, datsa, pagligtas, at pagtuturo. Clara ay isa ng ligaw na kaluluwa. Clara,
Tandaan mo, hindi ito ang wakas. Ang iyong buhay, ang iyong alamat ay nagsisimula pa lamang. Magkakaroon ka ng masayang pamilya. Magkakaroon ka ng maraming apo. Ang iyong pangalan at ang negosyo ng lawa ay tatawid sa 1,000 taon at maaalala. Ginoong Paulo. Ginoong Paulo, sabihin mo sa akin. Paano kita mahahanap? Saan ako pupunta para makita ka ng isang beses? Ginoong Paulo. Ang ating oras ay maaaring talagang kakaunti na. Kaya tayo ay, sa kani-kaniyang mundo, mamuhay ng maayos. Ang lakas na ibinigay natin sa isa't isa ay ipamana ng maayos. Ito ang pinakamagandang pagkikita. Laban. 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 Tulad ko, sa isip ko, kailangan kong magtagumpay. Tapos sabihin ang laban. Subukan mo. Laban! Dapat lakasan mo ang boses laban. Laban! Laban! Ginoong Paulo. Magiging maayos ako. Dapat maayos ka rin. Nasa kanya-kanya tayong lugar. Laban! Ate Isabela, ang ganda ng exhibition na ito. Solid ang historical research. At bago rin ang paraan ng pag-display. Ang kwento ni Clara, isang babaeng bayani, ay talagang nakakamangha. Sobra naman kayo. Ang mahalaga, mas maraming tao ang makakilala at matuto tungkol sa isang natatanging babae na nalimutan ng panahon. Iyon ay isang pribilehiyo. Iyon ay isang pribilehiyo. Lalo na ang kanyang talino sa negosyo at diwa ng kalayaan. Kahit ngayon, hindi pa rin ito lipas. Narinig ko, marami sa mga pangunahing historical records at artifacts ng exhibition na ito ay suportado ng Reyes Group at ng Pamilya de la Cruz. Lalo na si Ginoong Paulo. Mukhang may espesyal siyang interes at pag-aaral sa babaeng ito mula sa Song Dynasty. Oo, si Ginoong Paulo. Ay hindi lamang ang pangunahing sponsor ng exhibition na ito, kundi nagbigay din siya ng natatanging pananaw at mahalagang suporta sa paglikha at pag-aaral tungkol kay Clara. Kung wala ang kanyang suporta at tulong, hindi magiging ganito ka-successful at ka-vibrant ang exhibition na ito. Hindi magiging ganito ka-successful at ka-vibrant. Ate Isabela, alam kong nandito ka. Ang galing ng exhibition. Pinuri ito ng tatay ko. Sabi niya si Kuya Paulo ay may magandang nagawa muli. Andrea, nasaan ang tatay mo at si Paulo? Ang tatay ko, inaabala pa ng mga tiyuhin. Si Kuya Paulo, nakita ko siya kanina nasa lounge siya. Kasama pa ang exhibit team. Pinag-uusapan ng mga detalye. Paulit-ulit, seryoso siya. Ang itsura ni Kuya Paulo na seryoso, gwapo pa rin. Medyo pumayat lang siya. Ate Isabela, pakiusap. Sabihan mo siya na huwag magpuyat. Sabihin mong huwag masyadong magpakahirap. Salamat sa pagod, Guro Clara. Seryoso ka naman, Sir Marco. May iba pa tayong kasama. Ano ang kinakatakot mo? Sa aking asawang pinakasalan ng tama ay nagpapakita ng pagmamahal. Natural lang iyon. Tuwing nakatayo ako dito, laging may kakaibang pakiramdam. Para bang nakikita ko ang ating ninuno sa ilaw na maingat na gumuguhit ng bawat linya. Tiyak na. Labis niyang namiss ang taong nasa larawan. At ang taong iyon ay wala sa kanyang panahon. At saka, nakahanap siya ng napakagandang kasama. Matagumpay ang eksibisyon. Ginang Clara. Ang ating pondo para sa kababaihan ng lawa ay opisyal ng inilunsad ngayon. Ang diwa ni Clara ay patuloy nating ipapasa. Ito ang ginawa natin para sa kanya at para din sa ating sarili. Ginoong Paulo.
Sa natitirang bahagi ng aking buhay, samahan mo ako.